what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. At yun nga, gagawa natin ng review itong motorsiklo na nasa harap natin. Itong Neo Aerox 155 standard version. Bali version 2 to. Gagawa natin ng review. Kunin natin yung specs, yung features, at kung ano nga ba yung masasabi ko regarding sa unit na gamit natin. Pero bago ang lahat, special shoutout nga pala kay Naren. Maraming salamat sa pagpayag na i-content itong bagong motorsiklo niya. So gaano kabago? Check natin yung kilometrahe kung gaano kabago. Ayan o, 22 kilometers pa lang yung tinatakbo mga master. Kaya fresh na fresh talaga to galing kasa. Pagkadating sa kanyang engine specs mga master, siya ay liquid cooled 4-stroke single overhead cam with 4 valves, single cylinder engine at 155cc displacement. Pagkadating sa bore and stroke, maximum horsepower, maximum torque at compression ratio, lalagay ko na lang dyan sa screen para mas maintindihan natin mabuti. Pagkadating sa kanyang oil capacity, siya ay merong 1 liter, kaya saktuhan yung langis na may lalagay mo dito. Fuel injected na rin itong motorsiklo na to, kaya expect nyo na medyo tipid to sa gas. By the way mga master, itong Aerox na to ay merong Yamaha Y-Connect, kaya pwede mong i-connect yung cellphone mo dito sa motorsiklo na to. Fuel tank capacity, siya ay may 5.5 liters. Ito yung lalagyanan niya, kaya safe na safe kahit na sabihin nating maulanan tong motorsiklo na to. Sa sukat naman ng gulong niya, dito sa likod, siya ay may 140 by 70 by 14. Ang stock tire niya ay IRC. At syempre, naka-tubeless na tong gulong na to. Ang sukat ng gulong niya dito sa harap ay 110 by 80 by 14. Ganon din yung brand niya, IRC, at tubeless na rin. Sa suspension niya mga master, siya ay naka-telescopic fork dito sa harap. Dito naman sa likod, dalawa yung kanyang suspension. Kaya kahit mag-angkas ka ng mabigat, okay na okay lang din. Sa kanyang braking system, dito sa likod, siya ay naka-drum brake. Sa harap naman, siya ay naka-disc brake na may single pot caliper at may ABS. Kaya goods na goods yung preno nito. Pagdating sa kanyang headlight mga master, siya ay naka fully LED na. Ganon din yung kanyang park light. Ayan, LED na rin siya. Pagdating sa kanyang signal light, kaliwat kanan, siya ay naka halogen bulb. Sa tail light naman niya, siya ay naka full LED na din. Dito sa kanyang signal light sa likod, still halogen bulb pa rin siya. At meron na rin palang ilaw yung kanyang lalagyanan ng plate number dyan. Kaya kitang kita yung ating mga plate number kapag bumabiyahe tayo. Sa kanyang storage capacity, siya ay may 24.5 liters. Kaya kasyang-kasya tong half face na helmet dito sa pinaka-storage niya. Try natin ilagay itong modular type na helmet natin na SEC. Try natin kung masasara tong pinakaupuan ng Aerox. Ayos, kasyang-kasya siya mga master. Sa usaping seat height, meron siyang 790mm. Habang sa kanyang ground clearance naman, meron siyang 145mm. Kaya kahit papano, panatag kayo sa mga malalaking humps at mga rough road na kalsada dahil hindi siya basta-basta sasayad. Sound check tayo. Isa-isayin natin yung mga pindutan niya dito, no? Unahin natin dito na may push start button, hazard light switch. Dito naman sa kaliwa, low beam at high beam, signal light, at busina. Tapos, yung pindutan niya dito, hindi po to passing light, no? Ito yung pindutan niya kapag may i-adjust ka sa mismong speedometer niya. Diyan. Ito yung mismong speedometer nitong Aerox mga master. Dito sa baba, yung kanyang high beam, yung oil temperature, yung kanyang check engine. Tapos kaliwat kanan, yung kanyang signal light. Dito naman sa kaliwa at sa kanan na yan na part ay yung kanyang tachometer. Kaya makikita mo kung gaano nakataas yung RPM mo. Tapos yung fuel gauge niya, yung mismong odometer mo, speedometer, yung orasan, at makikita mo dito kapag pumapalo na yung VVA mo. Check na rin natin tong pinakaupuan niya, no, na may two-tone texture. Malambot siya at mukhang hindi masakit sa puwet. Kaya kahit gamitin nyo pang long ride, hindi basta-basta mangala yung puwet mo. Dito naman sa may upuan ng back ride, medyo makitid siya.
Kaya kung medyo may kalaparan yung puwet ng back ride mo, possible na magasgas to kinalaunan. Dahil syempre, lalampas yung puwet dito at baka magkagasgas dito, dyan sa magkabilang gilid. Yun lang naman mga master. Pero may mga kaparaanan naman. Pwede kayo maglagay ng guard dito or ng sticker para kahit paano maprotektahan yung fairings nyo sa part na to. Hindi ako nagkakamali mga master. Sa Yamaha Aerox kasi merong dalawang variation. Yung S version at yung standard version. Bali itong gamit natin ngayon ay standard version na naka-disusi lang siya. Yung S version naman niya, siya ay nakakiles na. Tapos meron ditong stop and start switch. So yun yung isa sa pinagkaiba ng standard version at ng S version. Dito naman tayo sa mga safety features ng motorsiklo na to, no? Unahin na natin yung lock dito sa kanyang brake lever. Preno niya sa likod, merong lock. Nagagamit ito kapag halimbawa naka-side stand yung motorsiklo mo, tapos ipa-parking mo siya sa medyo elevated. So kapag naka-lock to, hindi naiikot yung gulong mo dito sa likod. Kaya safe na safe pagka naka-side stand, tapos nakapark ka sa elevated na lugar. Para tanggalin naman yung lock, simple lang, pipigain mo lang at kusa nang mag-a-unlock yan. Another safety feature dito sa motorsiklo na to, no, dahil meron siyang side stand kill switch. Try natin mga master. Ayan, naka-on yung makina, tapos bababa natin yung side stand. Ayan, namatay yung makina natin. So another safety features yan para dito sa motorsiklo na to. Kasi kadalasan sa ating mga rider, pagka-on ng makina, sibat agad, nakakaligtaan natin na alisin yung side stand. Kaya ligtas tayo dito sa motorsiklo na to. Pangatlo sa safety feature nitong motorsiklo na to, siyempre dito sa preno niya sa harap, dahil siya ay naka-ABS na. Malaking tulong to para sa mga tulad natin na araw-araw bumabiyahe. ABS or anti-lock braking system. Pangapat sa safety feature niya mga master ay itong mismong ilaw niya, dahil wala na siyang batayan. Kasama na rin yan sa rules ngayon dito sa batas natin sa Pilipinas, na dapat kapag ka bumabiyahe ka, nakabukas yung ilaw mo. Kaya itong si Yamaha, tinanggal na niya yung patayan ng ilaw dito sa mga pindutan niya. Kaya another safety feature para dito sa motorsiklo, para lagi tayong visible sa daan. Sa usaping handling mga master, nakakatuwa lang dahil malawak yung kanyang turning radius. Ayan o. Kaya kahit isingit-singit ko to sa traffic, basic lang sa kanya. Sumunod naman ay yung ating sitting position, no? Tayo ngayon ay naka-upright position at naka-relax naman kahit pa paano itong braso natin. Depende na lang sa posture ng katawan natin. Kung gusto natin na bumakbak, syempre yuyuko tayo para sa aerodynamics. Pero kung chill-chill ka lang, kahit din naman yung pwesto ng upuan, hindi naman nakakangalay. Kaya kahit ipang long ride mo to, confident naman ako na hindi sasakit yung katawan mo. Pero sa mga matatagal nang gumagamit dyan ng Aerox, comment down below kung nakakangalay nga ba yung Aerox kapag ginagamit sa pangmalayuang biyahe. Comment ka na mga master. Suspension. Dito sa suspension niya sa harap, napakaganda ng response. Yan, wala namang lagutok na naririnig kahit na sabihin mong under braking period pa siya. Tapos dito sa likod, okay din yung kanya suspension, no? Matigas. Kaya kapag nagko-cornering ka, okay yung matigas na suspension para hindi ka ititilapon. Usaping preno naman tayo, no? Okay naman yung preno niya sa likod, kahit sabihin natin na naka-drum brake lang siya. Pero I suggest, mas maganda siguro kung mag-update itong Aerox, gawin na rin nilang disc brake tong likuran. Pero syempre, kapag nag-upgrade nga sila ng pyesa dito, expect na magdadagdag din to ng presyo. Kaya yan. Pero overall, okay naman din yung response ng drum brake niya. Responsive naman. Pwede naman ding timplahin kung gusto nyo malalim or mababaw. Depende sa inyo. Tapos yung preno niya dito sa harap, naka-ABS. Kaya kahit pa paano, komportable tayo na gumamit ng preno. Testingin natin yung power na ito mga master, no? Kasi maggagabi na rin. Power. Testingin natin yung power niya.
itong motorsiklo na to. Pagka binirit mo talaga siya, ibibigay niya talaga yung power na gusto mo. Yun, nice one, nice one. Hindi tayo pinahiyaan na itong Aerox. Susunod tayo. Medyo boostos na. Alright, nakakatuwa yung power na ito, napaka-responsive talaga. Pero syempre hindi natin to pwedeng i-top speed dahil under braking period pa to. Kumbaga papitik-pitik lang, bawat isagad. Woohoo! Nice one, nice one. Okay yung suspension niya, hindi siya masyado matagtag, unlike sa ibang mga scooter na sobrang tagtag sa mga lubak. Ito hindi naman masyado. Up. Lobat yung action cam natin. Oh shit! Oh shit! So yun, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa solidong suporta. Maraming salamat sa pagtitiwala at panonood. Special shoutout nga pala kay Naren. Maraming salamat ulit sa pagpayag na makontent itong motorsiklo niya na Mio Aerox 155 standard version. Alright, enjoy the ride, ride safe. Peace yo! Alright.